Nag-record na ng kanyang debut single ang singer na pantapat daw ng Taiwan sa British singing sensation na si Susan Boyle. Siya si Lee Yu-chun. Gaya ni Susan, naging contestant si Chun sa isang talent show sa Taiwan. Hindi man nanalo, naging hit naman sa YouTube ang kanyang performance ng I Will Always Love You. At ang debut single niyang Under Your Wings, ginawa ng batikang record producer na si Walter Afanasieff na nakatrabaho na dati ni na Barbara Streisand, Celine Dion at Mariah Carey. Naimbitahan din siyang mag-perform sa isang talent show sa Amerika. Nagkwento si Regine Velasquez tungkol sa mga preparasyon nila ni Ogie Alcacid para sa kanilang kasal. Nag-react din ang Asia Songbird sa report na posibleng target din siya ng grupong nagtangkang dumukot sa ama ni Sarah Geronimo. Makichika kay Aubrey Carampel. Iniisa-isa na raw sabihan ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez ang mga kasama sa kanilang entourage sa nalalapit nilang kasal na mangyayari raw bago matapos ang taon. Maging si President Noynoy Aquino ay nakausap na rin ni Ogie na isa sa kanyang abay. Personal ring pinuntahan ni Ogie at Regine kahapon si GMA Chairman, President and CEO, Attorney Felipe Gozon para kuning ninong sa kanilang kasal. At sabi niya double yes. Sabi niya kahit tawagan ko na lang daw siya. Kaya lang syempre, di ba? Hindi naman pwedeng, dapat syempre formal na hingan si boss, si Mr. Gozon ng kanyang oo. Mula nang i-announce ng magkasintahan ng plano nilang pagpapakasal sa Party Pilipinas noong linggo, walang tigil raw ang mga bumabati sa kanila. Kakatuwa naman kahit yung mga tao na hindi ko nakakausap na matagal na nagte-text just to say congratulations. Lalong naging maliwanag sa akin na yung wedding, it really is a blessing. Kasi it really inspires a lot of people. Si Dr. Vicky Bello nga na ninang ng dalawa, excited pang ibinalita na sasamahan niya si Regine sa Amerika para umorder ng gown sa designer na si Monique Louvillier. Halos di naman makapagsalita si Regine nang malaman na in-announce na pala ito ni Bello. Yeah. Kasi ito si Regine, explain ko lang. She really wants to keep kasi the wedding as private as possible. That's understandable. Siguradong magiging busy nga raw sila dahil bago ang kasal ay nakatakdang gumawa ulit si Regine ng isa pang project. Samantala, nagbigay rin ng reaksyon ng Songbird tungkol sa nangyaring tangkang pagkidnap sa ama ni Sarah Geronimo, kung saan base sa nakuhang ebidensya ng pulisya ay maaaring susunod silang target ng nahuling suspect. I'm sure Sarah was really scared for her father, so mabuti na rin na nami-media kasi hindi po kami mayaman. Kaya nga po namin pinapatay yung mga sarili namin para magtrabaho para po sa pamilya namin. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Birthday ngayon ni Starstruck 5 First Prince Enzo Pineda. Pero kagabi pa lang ay idinaos na ang isang star-studded party to celebrate his special day. Makichika tayo kay Lars Santiago. Memorable ang 20th birthday kagabi ni Enzo Pineda. Ito kasi ang first birthday niya sa showbiz at present rin ang kanyang pamilya, kaibigan at mga kasamahan sa Party Pilipinas at kapwa Starstruck graduates. Pero hindi lang daw ito ang kanyang celebration. Sa Sabado, magsi-celebrate ulit siya sa isang orphanage. Parang fans day / charity, tutulong ako sa mga bata, magbibigay ako ng school books. So it's time for me to give back lahat ng mga blessings na nakukuha ko ngayon. Bukod sa mga kasamahan sa showbiz, dumating din sa party si Ilocos Sur Governor Chavit Singson at ang pambansang kamao at Congressman Manny Pacquiao. Sana marami pang birthday darating at lagi siyang masaya sa buhay niya at marami pa siyang babaeng makilala. Nung linggo, nag-celebrate na rin si Enzo ng kanyang birthday sa Party Pilipinas na naging espesyal daw para sa kanya. Habang sumasayaw po ako, hinalikan po ako ni Sarah sa cheek. So, Okay. nawala ka sa isip ko na, ay, ano nangyari? Kaya naman ang dumating ang ka-love team ni Enzo na si Sara Labati, lalo pang tumindi ang kantsawan. Bukod daw sa birthday kiss na ibinigay niya kay Enzo, may special pa raw siyang regalo para sa binata. Secret! Hindi kasi
gusto ko bukas ibigay kasi bukas talaga yung tunay niyang birthday. Dahil 20 na si Enzo, payag na raw ang parents niya na manligaw at magka-girlfriend ang anak. Boto nga kaya sila kay Sarah para kay Enzo? Pwede na. Kaya lang, depende. Kung si Sarah, Okay si Sarah. boto naman kami. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Na-interview si Charis sa online edition ng US Teen Magazine na 17 na ikwento niya doon ang kanyang audition sa US TV musical series na Glee. Ayon kay Charis, ang audition piece niya ay ang kanyang single na In This Song na isinulat ng mentor niyang si David Foster. Nasa Europe daw siya nang unang malaman na tanggap na siya. Hindi nga raw siya agad naniwala hanggang sa mag-email na ang show sa kanya. Isang exchange student ang role ni Charis sa Glee. Sa galing niya, may insecure ang bidang si Rachel. Nabanggit din ni Charis sa interview na ang greatest dream niya ay maging isang lawyer. At yan ang Chika Minute. More Chika ulit bukas. Ako po si Pia Guanyo. Mel Mike? Salamat, Pia. Lumamang po ang ratings ng GMA sa ABS-CBN. Nitong mga buwan ng Hulyo at Agosto, mas pinanood din ang aming mga espesyal na coverage, ang eleksyon 2010 at SONA 2010. Mas lumaki rin po ang kita ng GMA Network nitong Enero hanggang Hunyo kumpara sa parehong panahon nung nakalipas na taong 2009. Ang mga tagumpay na yan, syempre, ay dahil po sa inyong pagtitiwala at pagtangkilik, mga kapuso. Panoorin po natin itong pagtutok na ito ni Rauna Crisostomo. Sa unang 6 na buwan pa lang ng taon, umarangkada na ang kita ng GMA Network. Halos 1.7 billion ang naitalang net income ng istasyon. Mas malaki ng 24% kumpara sa unang 6 na buwan ng nakaraang taon. Yan ay sa kabila ng pagtaas ng operating expenses ng kumpanya para sa lalo pang pagpapabuti ng mga programa ng Kapuso Network. Isang dahilan sa pagtaas ng net income ng istasyon ang pumasok ng political advertisements noong panahon ng kampanya. Pero kahit tapos na ang eleksyon, kumpiyansa si GMA Network Chairman, President and CEO Attorney Felipe L. Gozon na patuloy na tataas pa ang kita ng kumpanya at makakamit nito ang target na 3 billion pesos ngayong taon. We are confident that this margin is going to grow until the end of the year. And as a result, without your asking for it, let me add that our sales are going up. Pagdating naman sa TV ratings, lalo pang tinangkilik ng publiko ang Kapuso Network. Sa Urban Luzon, kung nasaan ang nakararami ng mga TV audience, lumamang ang GMA sa ABS nitong Hulyo. At ngayong Agosto, lalo pang lumaki ang lamang nito sa ratings ng ABS-CBN. Nanguna rin sa ratings sa mga special coverage ng News and Public Affairs. Mas pinanood ang election 2010 ang GMA coverage ng eleksyon. Ang panata sa pagbabago, the Aquino Binay inauguration. Gayon din ang SONA 2010 coverage ng State of the Nation address ni Pangulong Aquino. At kapansin-pansin yan, no? Pagka news, public affairs program, merong mga landmark coverages, lagi silang naroon. At bahagi ito ng nagbibigay sigla sa ating lahat. No? Tayo ay nagpapasalamat sa ating mga kapuso on their continued support. Kaya naman, as much as possible, we try to give back to them in the form of quality programs. Rauna Crisostomo, nakatutok, 24 oras. Ang saya-saya naman. At yan po mga balita ang aming tinutukan. Sa nakalipas sa 24 oras, maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.